So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa inyong mga katanungan na inilalagay sa comment section araw-araw. Mga kamanok, nakakatuwa kasi halos araw-araw walang palya po kayo ng pagtatanong. Kung kaya't syempre gagawin ko po ang aking lahat ng makakaya para lamang masagot at maibigay sa inyo yung eksakto at maayos na paraan kung ano ba ang kasagutan sa inyong mga problema, sa inyong mga katanungan. Kaya mga kamanok, bago po natin to simulan, alam ko excited na naman kayo at narito kayo at nakaabang muli sa mga video na ginagawa ko. Huwag niyo naman sanang kalimutan mga kamanok na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba dyan sa comment section ng inyong mga katanungan, wala naman po yung bayad. Okay? So kung nagawa nyo na po yan, huwag na po natin ito patagalin. Simulan na po kaagad natin ang ating mga tanungan. Okay? So ang unang katanungan po ay galing kay Alnil Samson. Ayan. So 6 hours ago lang to. Sir, kapag nagpapainom ka po ba ng gamot sa sipon, nagpapainom ka po rin ba ng tubig or no water muna sila hanggang curing time? Okay? So mga kamanok, pag nagbibigay po tayo ng antibiotics sa ating mga alaga, it's either kung may sipon man yan, may pisik, may halak, need pa ba natin magpainom ng water, ng tubig? Ang akin po mga kamanok, nagbibigay po ako ng tubig sa kanila. Pero hindi ko naman po sila binababad masyado. Ibig sabihin, ilang dips lang po ang ibinibigay ko. Kasi po mga kamanok, ang buong katawan po ng hayop, tubig po. Tubig po yung nag-guide. Ika nga ay tubig po ang nagpapaandar dyan. Kung wala pong tubig sa loob ng sistema, sa loob ng katawan, wala pong naiinom ang tubig sa loob ng 24 hours, medyo may stress yung manok, madi-dehydrate. Okay? So, hindi naman kesyo nagagamot po kayo, hindi na po kailangan ng tubig. Kailangan din po nila ng tubig para po ma-flush out yung mga bad bacteria, okay, yung mga respiratory bacteria sa loob ng sistema ng manok. So, paano niya pa-flush out kung dehydrated po siya? So, kailangan din po ng tubig. Okay? So, kailangan po ng tubig kahit po kayo ay nagbibigay ng antibiotics sa kanila. Okay? Mas maganda po ang gawin nyo, magpainom muna kayo ng tubig, wala munang kain, tapos saka kayo magbigay ng antibiotic. Mas makakatulong po yun para mas mabilis po ang effectivity ng antibiotic. Okay? Kapag wala pong laman ang tiyan ng inyong mga alaga. 1 hour before feeding, saka po kayo magbigay ng antibiotic, okay, para sa sipon o para saan mang sakit ng inyong mga alaga. Mas effective po yun mga kamanok. Painumin nyo po ng 3 dips muna, then saka kayo magbigay ng antibiotic sa kanya. Kaya sa madaling sabi, kung ako ang tatanungin mo, kung nagbibigay ba ako ng tubig o nagbibigay ako ng painom kapag tayo ay nagbibigay ng antibiotic, ang sagot ko po ay opo. Okay? So, maliwanag po tayo dyan. So, next question muna po tayo dito. Okay, ito po galing kay Anton Martinez. Mega shoutout po sa iyo. 8 hours ago lang po itong tanong mo. Kamamay, magandang gabi po. Yung inahin ko po, naglilimlim, pag oras na po ng pagbibigay ko ng patoka, lumalabas po siya sa kanyang pugad. Normal lang po ba yon? Pero mga ilang minutes, bumabalik naman po siya. Okay, so kapag ganito na medyo lagi siyang bumababa talaga. Lalo ngayon, bumabagsak na yung ulan. Tapos pagbaba niya, medyo madumi, medyo hassle po yon. Ang gawin niyo po mga kamanok, unahin niyo na po siyang bigyan ng pagkain. Kahit konti lang. Okay? Kahit konti lang, unahin mo na siyang bigyan ng pagkain kahit konti lang para pag nagbigay ka ng pagkain, hindi na po siya bumaba. Nagugutom din po kasi sila eh. Okay? So, iniiwasan natin dyan is yung mabababa yung inahin tapos maputik yung kanyang paa. Pag sampa doon, madudumihan yung itlog hanggang sa mabugok. So, unahin mo siyang bigyan ng pagkain kahit konti para sa ganon, hindi na siya mag-effort pa na maghanap ng kanyang pagkain kasi syempre, nakakagutom din naman na yung inahin nandun sa pugad tapos nandun lang siya, walang tubig, walang pagkain. So, bigyan mo na siya ng pagkain. Unahin mo siya para wala tayong maging problema pagdating sa paglilimlim. Kasi nangyayari din po dyan minsan, okay? Pag po ang inahin ay umaalis, every time na magbibigay ka ng pagkain, ba umaga, aalis, bababa. Tapos sa hapon, gano'n na naman, bababa, aalis, tapos saka babalik. Minsan natatapakan yung itlog na babasag. Okay? O kaya naman minsan, sa katagalan niyang naglilimlim doon, minsan mauuhaw. Okay? Minsan kasi yung manok, ka, hindi na nakakain, bumabalik ulit. Pag nauhaw, bubutasin niya, tutukain niya yung kanyang mga itlog.
So hanggang sa mabutas, hanggang sa mabugok din yung mga kasamahan, hanggang sa walang mapisa. So unahin mo na siyang bigyan ng pagkain, unahin mo na siyang painumin para sa ganon wala ka na maging problema sa kanyang pagbabataas dyan sa kanyang pugad. Medyo alanganin tayo dyan na hindi mapisay, baka mabasagan pa. Medyo hassle po. Okay? So Anton, sana ay nasagot ko po yung katanungan mo. So next question po tayo galing kay JJ Orge. Ayan, so pwede po ba sa gabi magbigay ng 1-eat 1 day, boss Mamay? Okay, so sabi ko nga po sa inyo, kung i-adapt nyo po yung 1 day 1 eat, ibig sabihin, isang beses lang po kayo magbibigay ng pagkain o ng feeding sa inyong mga alaga, wala po kayong magiging problema sa kung ano pa mang oras ninyo gustong i-schedule ang pagpapakain sa kanila. It's either umaga, hapon, gabi, madaling araw, depende po sa inyo mga kamanok as long as ito lang po yung tatandaan po ninyo pag nag-a-adapt po kayo ng 1 day, 1 eat. Ibig sabihin, isang beses na nga lang po kayo nagbibigay ng pagkain, dapat mag-commit po kayo doon sa oras na itinakda po ninyo. Hanapan nyo po ang inyong schedule sa buong araw na talagang kaya nyo pong magbigay ng pagkain sa mismong oras na yon. Okay? Imagine po ninyo ha, isang beses nyo na lang po talaga bibigay ng pagkain at kailangan i-commit nyo na po yung oras at schedule ninyo sa inyong alaga. Kasi po mga kamanok, pag hindi nyo pa po yan na itama sa oras, yung inyong 1 day 1 eat, halimbawa lang po naisip mo na, sige, alas 8 ng gabi, kasi alas 8 na ako dumadating ng bahay, tapos sa umaga, ang aga kong umalis, oti-oti kasi sa trabaho. So kung alas 8, hindi po pwedeng yung alas 8 naging alas 9. Yung alas 8, minsan napaaga ka, ginawa mo alas 5 o alas 6. O kaya naman minsan nakalimutan mo na, nagising ka lang ng alas 10 ng gabi, alas 10 mo pinakain. So hindi ganon. Kailangan kung magkukumit ka ng alas 8 ng gabi, kailangan every 8 p.m. ng gabi, mabibigyan mo siya ng pagkain. Kasi nakaka-stress din sa manok eh. Isang beses mo na nga lang siya bibigyan ng pagkain, dapat itama mo na doon sa kanyang oras sa body clock nung manok. Para sa ganon, makita mo pa rin yung ganda ng resulta. Okay, para sa ganun, makita mo pa rin yung benefits ng 1 day 1 eat. Maganda po ang 1 day 1 eat kasi po yung katawan ng inyong mga alaga, lean muscle po ang nakukuha ng manok, hindi mataba, hindi matubig, hindi mabigat, gumagaan. But make sure mga kamanok, subukan nyo po yung fermented Jackie Oats. Napakaganda po nito sa 1 day 1 eat kasi po meron po itong mga natural amino acid, natural vitamin B12, natural probiotics, natural calcium, natural enzymes, na nakakatulong po sa digestion ng ating mga alaga at pangangatawan para makuha nila yung bulto, magaan at walang sapola. Okay? So, subukan nyo po. Alam ko yung iba dyan, nangangamba, natatakot, ayaw subukan. Pero, why don't you try? Okay? Subukan nyo lang po. Alam mo, isang manok lang muna. Okay? O, sabihin nyo, ito nga ang isang manok na to, 1 day, isang beses ka lang kakain, 60 grams ka araw-araw. Subukan mo lang. Tapos, pag nakita mo kung anong pagbabago sa loob ng isang buwan or sabihin na natin 3 months, tingnan natin kung ano magiging pangangatawan nito compared natin doon sa pangangatawan ng pinapakain po ninyo ng 2 times per day. Makikita niyo po yung pagkakaiba. Okay? So, advice ko lang, gumamit kayo ng fermented Jackie Oats sa 1 day 1 eat at sigurado po ako, napakagana ng manok, mapula ang mukha, magaan ang katawan, bulto, at syempre, maganda ang balahibo. Okay, so maliwanag tayo dito mga kamanok. So sa madaling sabi, po pwede ba na kahit anong oras tayo magbigay ng 1 day 1 eat? Ang sagot ko po dyan is, oo. Okay, so maliwanag tayo dyan. So JJ, maliwanag tayo dito. And last question muna tayo mga kamanok. Okay, so galing kay Jeffrey Pipito. Ayan, so 17 hours ago. Bakit nangangamoy siya, idol, at hindi na kinakain ng manok ko? Ano po ba ang pwedeng ihalo dyan sa fermented Jackie Oats para hindi nasisira or nangangamoy? Okay, so yung amoy po ay hindi po sign ng pagkasira. So that is normal po yan. Normal po na amoy yan ng fermented Jackie Oats kasi po binuburo po natin siya. Kahit po yung mga pagkain, once na binuro natin, sa umpisang amoy natin at hindi tayo sanay, masasabi natin na hindi po maganda ang amoy. Masasabi natin sira, panis, o dapat nang itapon ito. So, kung nasunod mo yung aking proseso,
kung nasunod mo yung aking step-by-step tutorial kung paano ka dapat magbabad nito, wala kang dapat ipangamba. So kung ano man yung maaamoy mo dyan, as long as yung grains niya ay maganda, bilog, buo, golden yellow, wala kang dapat ipag-alala, which is normal. Tiyagain mo lang ihalo ng ihalo sa araw-araw na pagkain ng iyong alaga yan. At makikita mo after a month kung ano ang mabe-benefits mo dyan sa mabahong yan. Sigurado ako mga kamanok, yung amoy, panandalian lang yan. Yung amoy, makakasanayan mo na rin yan. Pero yung benefits, magugulat ka na lang. So mga kamanok, wala kayong dapat ihalo sa fermentation ng fermented Jackie Oats, tubig at Jackie Oats lang yan, okay na, sapat na. Kung ano man yung maaamoy, may experience nyo dyan, as long as tama po yung sinundan ninyong proseso, wala kayong magiging problema. Tiyagain nyo lang ihalo ng ihalo, yung amoy, tiyagain nyo, tiisin nyo muna, maghintay lang kayo hanggang 3 months. Okay, maximum na yun, makikita nyo yung magandang development ng inyong mga alaga. Okay? So mga kamanok, hanggang dito na lang muna tayo and hopefully nasagot ko po ng maayos ang inyong mga katanungan na inyong inilalagay dyan sa comment section. For more videos and advice na kagaya nito, if ever na newbie ka man, baguhan ka man, or something na gusto mo palang pasukin ang mundo ng pagmamanok, nandito ako. Gagabayan kita. Okay? Ibibigay ko sa iyo ang mga kaalaman na kailangan mo pagdating sa pagmamanok. Basta huwag mo lang kakalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin ang sarili mong katanungan. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.